Kasi gusto natin sabihin sa ICC, bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kaming pakialaman. Yes! Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Alam nyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mga pre, no, tinuturuan niya po yung ICC. Yung nagturo po, yung alam mo yung ano, walang nagawa. ICC yan, hindi ka nila ka-level. Tapos tuturuan mo. Mahihimayin natin ha. Sagutin natin yung kanyang mga sinabi dito. Oh. Kasi gusto natin sabihin. Gusto nating sabihin, sabi niya. Sa ICC, bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kaming pakialaman. Bitawan na daw po ng ICC, wag daw pakialaman si Sara Duterte. Bitawan, wag pakialaman. Parang ang labo yata. 'Di ba? ICC yan Sara Duterte, hindi yan basta kainuman mo lang na pag sinabihan mo bibitaw na. 'Di ba? May sinusunod na rules ang ICC, may batas, may sarili silang batas. At tayo minsan naging miyembro ng ICC. 'Di ba? Kaya nga lang sa panahon ng tatay mo, tumalas, pero bago siya makakalas, nakasampa na yung kaso laban sa tatay mo. So hindi mo pwedeng utusan yung ICC, Sara Duterte. Ha? Wala kang karapatan. Tuloy pa natin. Yes! Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. No. Mali. Dahil bansa namin ang Pilipinas at ikaw, maka-China ka naman. Okay? Ang magdidesisyon ang batas sa Pilipinas. Hindi ang individual. Hindi ang bawat isa. Ang bawat isa ng mga Pilipino pwede lang magbigay ng opinyon, pero ang magdesisyon, hindi pwede. Kasi meron tayong batas na sinusunod. Hindi ko maintindihan dito kay Sara Duterte, bakit ganito kababa yung kanyang pag-unawa? Lawyer ka ba talaga, Sara? Ha? Ikaw magdidesisyon dahil bansa natin, pwede ka na magmura-mura, banta-banta, papauhukay yung bangkay, may inupahan ka ng assassin. Pwede ba yon? Hindi pwede, Sara Duterte. Ang gusto namin, ang sigaw namin na mga pro-Filipino talaga, yung tatay mo, dapat harapin yung ICC. Ha? Kung talagang mapatunayan na siya ay nagkasala, dapat siyang mabulok sa dahig. Ganon lang naman kasimple. Diba? Ganon lang ka-basic. Alam nyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo. Isa na lang ang kaso daw, pero yung pangalan nyo nandun, nakahilera kayo doon. Sara Duterte, wag nga kami. Kayo nakalista doon sa ICC, ikaw mismo nagsabi, tapos ngayon, manlilil lang ka na isa na lang yung kaso, ibig sabihin wala na kayo, hindi na kayo kasama. Wag nga kami. Sabi nga ni Atty. Conte, ay bato, maganda-handa ka na daw. Diba? Maganda-handa ka na daw bato. So anyway, ito yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre, pero syempre no, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. So, ayan. So, ayan mga pre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy dito kay Sara Duterte, ito, no, bibigyan natin ng reaction yan. Ito muna yung unahin natin. Etong ano, yung issue pa rin patungkol dito kay Sara Duterte. Yung, alam mo yung ano, different signatures, no? Pag-usapan natin ito mga pre, panoorin muna natin yung video. Offices under Vice President Sara Duterte are facing another issue as the same person appears to have received 2 different acknowledgement receipts for confidential fund expenditures but showed different... Ito yung problema eh.
Pareho yung tao, pero magkaiba yung pirma. Paano nangyari? 'Di ba? Oh, received by. Oh, signature. Pareho po yung tao, pero magkaiba yung pirma. Different handwriting and signature styles. At the House Committee on Good Government and Public Accountability hearing, Ayan o. Oh. Name. Hindi ko mabasa yung pangalan. Parang doktor eh. on Wednesday, November 20, Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong shows 2 confidential fund acknowledgement receipts for the Office of the Vice President and the Department of Education, which were both received by a certain Kokoy Villamin. Adjong asks the team leader of the commission. Ayan o. DepEd CFS received by same man. Pero magkaiba yung signatures. So ito po yung dapat sagutin ng ating Vice President. Hindi na yung ililihis pa niya yung mga issue. Ito yung pinaka-issue. Main issue. Okay? Ngayon, ang depensa naman ng iba, sasabihin na, hindi, lahat naman ng lahat naman may confidential funds, so dapat imbestigahan. Mali po yun. Ha? Pag sinabing confidential nga eh. Hindi dapat imbestigahan kasi confidential nga. Pero dahil merong butas dito sa confidential funds ni Sara Duterte, maraming iba't ibang pangalan, no? Iba't ibang signatures, pareho naman yung pangalan. Oh, meron pang mga nakalagay na pangalan pero hindi naman totoong tao. Ay, kailangan talagang imbestigahan yan. Confidential nga, pero kaduda-duda na. So, kailangan na imbestigahan. Sa confidential ng Office of the President, wala namang kahina-hinala doon eh. Bakit mo imbestigahan? Kay Sara Duterte, grabe dito. Mas matindi. So, kailangan pong imbestigahan kahit confidential pa yan. Pero, sa Office of the President, dahil confidential funds yan at wala namang kahina-hinala, hindi pwedeng imbestigahan yan kasi confidential nga. Diba? Ayun, in-explain ko na sa mga tangang DDS. Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, Gloria Camora, if the person who received the OVP and DepEd's confidential fund expenses was the same person. Camora says it seemed they bore the same name. Paano nangyari yun? Magkaiba yung perma. Pero same lang na tao. Diba? Diyan pa lang wala na eh. Sunog na si Sara dito. Kaya si Sara Duterte gusto nilang i-dismiss itong pagpapatalsik laban sa kanya. Kasi ito pa lang wala na eh. Mahirap nang masagot yan ni Sara Duterte kung paano nangyari yan. Diba? According to Adjong, Kaya ang depensa na lang nila, ang sasabihin ng tagapagsalita ng OVP, ay magsasayang lang ang gobyerno ng pera, so kailangan i-dismiss yung impeachment proceedings na yan, kailangan nang i-dismiss. Kasi magsasayang lang ng pera yung gobyerno. Diba? Wala kaming paki kahit magsayang ng pera yung gobyerno, at least yung taong bayan malalaman kung sino talaga yung magnanakaw. Importante yun. Makakatipid na yung gobyerno, i-dismiss. Mas matindi naman yung ninakaw. Diba? O yun, isipin nyo na lang yun. the name Kokoy Villamin is not common and could not have been 2 different persons. He also notes that the Kokoy in question even appears to be a nickname and not a real first name. How unlikely would that be? 2 persons with the same name, bearing the same spelling, same last name, with the same first name. Posible po yan. I think it's very obvious, Mr. Chair, that the signatures, Mr. Chair, on the the acknowledgement receipt submitted by the Office of the Vice President is quite different from the acknowledgement received by the Department of Education. No? Parehang pangalan, pero mukhang... So dapat yung sumagot talaga dyan si Sara Duterte. Ang gusto kong sumagot dyan si Sara eh. Hindi yung mga lawyer niya. Para malaman natin kung mauutal-utal ba. Magkaiba ang tintan. Adjong also asks Camora about the auditing procedure of these transactions, leading the COA officer to admit that 2 teams checked on these. Pero kung titingnan niyo mga pre, same lang yung handwriting, di ba? Oh. Same lang, di ba? Kasi tingin niyo. Same lang. Kung tinitingnan ko, same lang yung handwriting eh. Ayan o. Ito. Yan. At saka ito sa kabila.
Same lang eh. That two teams checked on these acknowledgement receipts. According to the lawmaker, having two different auditing teams may have prevented the transaction from being flagged immediately. Is it true, Mr. Chair, that I'd like to ask Attorney Camora, is it true, Mr. Chair, na magkaiba po yung auditor dun sa OVP at saka the same sa Department of Education? Parang that time po. Yung resident auditor po nila, magkaiba po, no? Yes po. Yung resident auditor, Yes, magkaiba. definitely magkaiba po. Kasi kung isa po yung auditor nito, I think malalaman po nila ito and they will be flagged, no? Kung bakit magkaparehong pangalan and magkaiba yung signatures, exactly the same spelling and exactly the same family name. So ayun ha, para sa akin kaya ang depensa nila Sara Duterte, sayang daw yung pera ng taong bayan, sayang yung pera ng gobyerno, sayang yung pondo, sayang yung budget kung itutuloy itong impeachment proceedings. Okay? Pero depensa na lang nila yon kasi para sa akin nakikita ko po na guilty si Sara Duterte. Well, sa batas hindi pa naman. Pero para sa taong bayan, dahil panay iwas yung ginagawa niya, anong sasabihin? Guilty ka. Diba? So, ayan, tuloy na tayo dito sa mga pagiging niya dito, no? Pagwawala. Galit. Galit na galit sa ICC, no? Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila. Ay, mag-English ka. Mag-English ka kung gusto mo marinig ng ICC. Huwag kang magtagalog. Andito sa gilid yung mukbanger, si Ruben Padaplin, no? Kompleto na tayo. May travel vlogger tayo, si Sara Duterte. May mukbanger tayo. Mukbanger vlogger, si Ruben Padilla. May charity vlogger tayo, which is yung si Bongo. Ano pa? May food vlogger tayo. Mahilig mag-ihaw-ihaw, si Bato de la Rosa. Kompleto na. Kompleto na, di ba? Meron tayong meron defender. Mahilig sa ribatal. Sino? Si Harry Roque. Dalawa. Meron pang Maharlika. Diba? Mag-vlogger na lang kayo. At least kompleto sila dun sa kabila. Diba? Saan ka pa? At ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililing. Yan ba yung Vice President? May pangalan si Trillanes, sasabihin mong Trililing. Vice President ka. Lalo mong binababa yung pagkatao mo. Diba? Lalong bababa yung respeto sa'yo ng tao kung ganyan ka magsalita. Vice President ka pa naman. Kaya nga lang, bopols. Diba? Paano mo re-respetuhin yung taong walang respeto sa sarili niya? Ang sabi ng mga didisoy, respetuhin niyo naman si Sara. Huwag kayong magmakaawa sa akin na respetuhin yung walang respeto. Ang respeto ko ibibigay ko sa tamang tao, hindi sa mga tao may tama. Kulang. Ay, sayang. Pag nagsasalita siya, nakikita mo talaga, narinig mo. Meron talaga. Saltek. May kulang ng tornilyo. Saan niya binase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Bato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kaso perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabing na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong i-investiga sila. Hindi lang naman si Las Cañas yung nagsalita eh. May dumating pang Matubato. Diba? Marami. At sa panahon ng tatay mo, maraming patay. At tumutugma doon sa sinabi ni Las Cañas. Sus Mariusip. Tumutugma doon sa sinabi ni Matubato. Diba? Indicators that actually work. Alerts. No need to sit in front of the screen. Levels. At nagsasalita
nagsalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko. Nakasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero, kung maalala niyo po, 2022, nanalo ako Vice Presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte. Syempre naman ganito kasi yan. Strategy yun, Sara Duterte. Halimbawa, ako ngayon, meron akong nalalaman, pero hindi pa talaga oras para ilabas. Bakit ko ilalabas? Kung sa panahon na yan, presidente pa yung tatay mo, hawak pa nila yung gobyerno, kapag nagsalita si Las Cañas, sa tingin mo may maniniwala sa kanya. Sige. Sa tingin mo may maniniwala. Walang hustisya sa panahon ng tatay mo. Sige, pagbigyan kita. Mayor ka pa ng Davao. Kung si Las Cañas nagsalita sa panahon ng Nidigong, anong mangyayari kay Las Cañas? Siguro baka nagtatago. Matindi yung pagtatago. Bakit? Hawak ng tatay mo yung gobyerno noon eh. Pero dahil bumaba na yung tatay mo sa posisyon, naging vice ka, siyempre hindi mo na control yung gobyerno. Gobyerno na ni Pangulong Bongbong Marcos, naglakas ng loob yung tao na magsalita. Dahil alam niya na safe siya pag siya'y nagsalita na. Naigets mo yun? Basic na lang yan. Isipin nyo na lang po. Sa DDS. Sabi na, mas matindi pa yan. Ang bilis basagin ni Sara Duterte eh. Yung mga banat niya dyan. Wala. Bilis lang. Tignan mo, eto. Sa panahon ng tatay mo, example ko na lang. Sa panahon ng tatay mo, yung mga taong nawala ng mahal sa buhay dahil pinapapatay di umano ng tatay mo si Digong. Nagsumbong sila, nagreklamo sila sa kapulisan. May nangyari ba? Nagdemanda sila, may nangyari ba? Wala. Anong nakalagay dun sa death certificate ng mga taong pinagpapatay ng kapulisan sa panahon ni Digong? Heart attack. May tama ng bala tapos heart attack. Yan na lang, isipin niyo po yan. Saan ka makakita niyan? Tinamaan ka ng bala tapos heart attack yung kinamatay mo. Natatawa ko. Ang sabi ni Amy Marcos, iimbestigahan niya daw yan kung bakit gano'n, ganyan. Pero magpasa hanggang ngayon, wala po. Himudpuit pa rin kay Digong. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo. Yes, ayaw talaga namin. Bakit? Bida-bida kayo. Wala kayong pagmamahal sa Pilipinas. Diba? Nagkaletsi-letsi yung Pilipinas sa panahon ng tatay mo. Kaya ayaw namin. Dumami yung illegal gambling sa Pilipinas dahil sa tatay mo. Dumami yung mga abusadong inchik dahil sa tatay mo. Dumami yung mga pumasok na mga illegal na mga inchik dito dahil sa tatay mo. Si Michael Yang, tingnan mo. Grabe yung record dito sa Pilipinas. Kahit yung kapatid ni Michael Yang. Diba? Pero sabi ng tatay mo, malinis sila. Yung pala yung tatay mo, di umano'y protector ng mga drug lord na yan. Diba? Kaya, ayaw namin sa mga walang silbing kunyari na naglilingkod sa bansang Pilipinas. Tandaan mo, Sara Duterte, bilog ang gulong. Kung noon nasa ibabaw kayo, asahan nyo, papailalim din kayo. At nagsisimula na yan. Diba? Nagsisimula na yan, Sara Duterte. Bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. Dapat sila gusto yung katarantaduhan nila. Si Padillo, nasa likod Wala, hindi yata nagmukbang ngayon. Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila. So anyway, mga friend, di ko napahabain tong aking reaction sa na to. At least, ang bilis lang sunugin ni Sara Duterte. Baka bigyan ko pa ito ng part 2. Mahaba kasi ito Bigyan ko ng part 2 ito. No? Para
maganda. Kayo, ano sa tingin nyo? Part 2 ba tayo? Comment down below mga pre. Ayun, nasa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel mga pre, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, no, salamat po sa mga nag-share ng ating live, ng mga video natin. Maraming salamat po. At syempre, no, may TikTok po tayo, may Facebook page po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Ayan. No, magkita-kita po tayo sa TikTok, magkita-kita po tayo sa Facebook. Ayan ha. Ganun lang naman po. 'Di ba? So anyway, maraming salamat po. Kayo, ano sa tingin nyo? Gagawin ba natin ng reaction? Gusto kong gawan ulit mga pre, no? At kasi yung pinagsasabi ni Sara Duterte dito, wala eh. Ang bilis. Ang bilis pong basagin. Sa totoo lang. Kaya yun lang mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat.